Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Mga katandims, kalingap, kajomkal, kumusta na ba kayo? Ito si Darlene Vlog, nagbabalik. Mayroon naman tayong reaction ng for today. Grabe yung mga sakuna, no? Yung mga nangyari dito sa Pilipinas. Lindol, Bagyo, Patayan, Disgrasya, itong mga mga nangyayari dito kahit sa gobyerno. Nagpapakamatay, iba-iba na po. Pero dito sa ngayong nangyayari ngayon na bago lang, siyempre yung Lindol at saka itong nangyari Bagyong Tino at Bagyong Uwan. O, di ba po? Ito sa Bagyong Uwan, ang tinaman ata is Bicol region. Dait, Signa number 5, yung Nabwa, Naga, itong Sorsogon, halos Bicol, no? Marami dyan na naging signal for at number 5. Dito nga sa Dait, nakita po natin sa mga charity vlogger, yung mga vlog nila, kung anong pinsala ang nangyari dito sa Bagyong Uwan. At isa ito sa beneficiary ni Kalingap Rob, ito si Tatay Jobin na mag-isa niyang tinataguyod ang kanyang mga anak. Di ba po? At ilan ba yung anak niya? 3, 4. Siya lang ang bumubuhay sa kanyang mga anak. At iyan nga beneficiary ni Kalingap Rob na hindi niya nababalikan every linggo. So, pag nakakapunta siya, nakakauwi, is binibisitahan talaga niya, dinadaanan niya kung may time. So, habang siya ay nagda-drive, kasabi niya, mayroon siya pupuntahan, nadaanan niya ang bahay ni Tatay Jobin at nakita niya na nawala, no? Meaning, natumba, tinamaan ng bagyo. So, tingnan po natin ang short clip. Ano ba ang nangyari? Tay, musta tay? Okay lang. Okay lang. Kasi lang. Kalamansi. Na inano sa upload. Tapos, pinakain po sa kanya. Asan po yung babae po? Nandun sa ano. May trangkaso wala Eh, naman? wala. Ito, nagkatrangkaso hindi naman. Hindi, pa ito pa lang isa sa kaak mo. Ano, baka magkahawa-hawa tay. Yan. Opo, yan ang mahirap din. Tama na, undress din siya. Yun nga po, nakita po natin. Pero itong bahay ni Tatay Jobin is nasa list na ni Kalingap Jomar na papabahayan kasi nakita po natin yung sitwasyon nila. At yun nga po, sabi nga ni Jomar na magbibilan siya ng konting halaga para lang sa kahit puste, no? May mapatay ulit. At saka, yung at least may matitirahan sila kasi pangit naman nga aayusin ng buong buo. Yung talagang gagastusan pero babakbakin na ilang buwan kasi ito si Tatay Jobin is papabahayan ni Jomar. So pag nasimulan ng pabahay, matapos ito is pangatlong pabahay na po ni Kalingap Jomar. So, yun nga po, na-witness po natin na parang ilang bisis na to na vlog ni Jomar, no, ang itong si Tatay Badung at ang mga anak niya. Parang itong buwan na ito, sunod-sunod na hindi naman araw-araw, no, na nabalikan ni Jomar si Tatay Oben. To. Kasi para sa akin, rush din na dapat silang matulungan dahil mga bata kasi ibutikon siya lang, no? Si Tatay Jobin lang, mag-isa siya dyan, no? Ito pala si Tatay Jobin is 39 years old, so parang matanda pa ako sa kanya. So, si Tatay pa rin ang tawag natin sa kanya kasi parang call sign niya, code names niya dito sa vlog ni Kalingap Jomar kasi tatay ng mga anak niya. So, tatawagin natin Tatay Badong, tatay ng mga anak ko, di ba? Ay, Tatay Jobin. So, sa akin din, nakita ko rin na kailangan talaga ng tulong kasi may mga bata maliliit, no? So, pag may lindot, pag may ulan, no, sakuna, no, magkakasakit ang mga bata. So, problema yan. Single parent siya, mag-isa siya mag-aalaga. So, pag magkakasakit ang mga bata, hindi siya makapasok sa trabaho. Tapos itong mga bata, pag magkasakit, hindi sila makakapasok sa school. So, kailangan nila ng safety na maayos na bahay para hindi sila mauulanan. Kung may lindol man, dapat kahit hindi semento, kahit light material, pero maganda ang pagkapako. At saka po, yung maayos na tulugan, no? Maayos na tulugan para safety sila hindi magkakasakit. Kasi kawawa talaga yung mga bata. At itong tatay nila, nakita din natin na deserve talaga tulungan kasi nagsusumikap siya. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, yan lang natapos niya. So, siyempre, walang mag-aalaga sa mga anak niya, kailangan niya magtrabaho pag-uwi ng bahay, kasi mga bata, buti yung mga anak niya is masisipag, di ba po? Marunong na sila magluto o mag-ayos-ayos dyan sa bahay. At dito nga, no, na-scout sila ni Kalingap Jomar, natulungan, parang, saan ba galing niya? Kay Gigi? Sino ba yung nagbigay kay Jomar? So, yun nga, mabuti dahil, nandiyan na si Jomar.
No, hindi nga po. Si Gigi ba yun? Sino ba yung nag-endorse sa kanya? Kasi malayo, parang ano yun, no, sa Naga ba yun, papunta sa Naga o part ng Dait. So, para din sa akin, no, daw deserve tulungan at kailangan talaga nila tulungan. Nakita natin katulad nila Generals, di ba po, na masisipag. So, pag masisipag na naghihirap, matyaga, maghanap ng trabaho, maghanap buhay, pero talagang ganyan lang talaga, deserve tulungan. Yung bang mga tamad, no, walang ginagawa, hirap na nga, wala pang ginagawa, tamad na nga, no, nakakawala lang ng tulong. Pero ito masisipag, na mahirap sila, masisipag, ang sarap tulungan kasi yung mga masisipag na mahirap, pag tinulungan mo sila, bibigyan nila ng halaga yung tulong mo, no? Talagang grateful sila, ikikip nila, aalagaan nila yung binigay mo dahil masisipag sila. Pag tamad, ay tamad talaga yan. Kahit anong tulong mo, pag tamad, tamad talaga yan. Iwan ko kung sang-ayon kayo sa akin. So ito mga Kalingap Jomar, hindi ako nag-solicit sa inyo, mga ka-Jomcar na kung anong isa sa puso nyo, no? Tumulong kayo sa Kalingap, kay Kuya Val, kay Kalingap Rab, kung sino man sinusupport ay na charity vlogger, kung marami kayong naipon dyan na sobra-sobra na gusto nyo itulong, no? Mamili lang kayo ng tutulungan ninyo, ito kung si Jomar ba or sino sa charity vlogger na tinutulungan nila kasi, no? Ang sarap tumulong kung mayroon tayo, kahit kunti lang, pag sobra-sobra, kasi minsan talagang kasya lang sa mga anak, no? Kasya lang talaga ng pambili ng bigas, pambili ng ulam, pero kung yung panunood ninyo, bumili ka ng load for 1 week, panunood ninyo, pag-like niyo ng mga video, malaking tulong na po yun sa mga charity vloggers. Sa aming mga content creator, isang views mo, pag-like mo, nag-comment ka pa, nag-share ka pa, sobrang napakalaking tulong yun. Nakakatuwa po kami mga content creator, katulad ko na isang reactor na makita ko na, wow, nadadagdagan ng views ko na kahit 5. Tuwang-tuwa po ako talagang naglakbay ang puso ko. Thank you. Ang tuwa-tuwa, masarap sa feelings. Yung bang may nanood na video mo kahit simpleng vlog lang. Katulad din yan sa mga beneficiary na tinutulungan sila, napapabahay, nabibigyan ng ayuda. For sure, I'm sure na masaya po sila. Yung ko yan ang feelings niya sa akin, yun ang idea ko, feelings ko na yung may nanonood sa video ko is talagang tuwang-tuwa ko, napaka-grateful ko at really appreciated po. Thank you so much po. So dito lang po nagtatapos natin yung reactions for today. Paki-like natin yung video, paki-subscribe, hindi pa nakasubscribe yan. Don't skip ad. At shoutout sa lahat na supporters, sponsor dito sa Team Kalingap, nagbibigay ng landing pad. Shoutout sa inyo lahat, mga marathoners, mga silent viewers. Really appreciated. Shoutout sa Jomcar fans for life, sa Jomcar supporters. Very silent kayo. Iwan kung saan ba kayo na bakasyon. Shoutout sa inyo lahat. I love you all and see you in my next reaction video. Bye for now and God bless. Keep smiling. Mga Kalingap, suportahan natin Darlen Vlogs YouTube channel. Please subscribe. Mga karaba, mga kalingap, mga ka-Jomcar ng samahan. Reactor na maaasahan, siya si Darlen Vlogs. Sa Kalingap Radyo Balitaan, atin siyang nasisilayan. Mabuti na kaibigan, solidong kalingap niya. Siya ay matulungin sa kapwa, mga reaksyon niya'y kahanga-hanga. Siya si Darlen lang, samahan natin. Mga kalingap, halika na't sabahan natin siya. Darlen Vlog sa kanyang channel, samahan natin siya. Mahusay na reactor kasama sa balitaan, lalong-lalo na sa Jomcar kanyang sinuportahan. Mga kalingap, suportahan natin Darlen Vlogs, Karaba, Kalingap Reactors, Kalingap Radyo Balitaan. Please subscribe Darlen Vlogs. Mga karaba, mga kalingap,